Good morning po sa inyong lahat. At salamat po sa Panginoon sa maayos na panahon at saka pag-iingat niya sa atin para makarating dito. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung pangilan na ba to? Pangatlo sa series. No? Nakita na po natin si James, si Andrew, si Philip. Pang-apat. Pang-apat na po yung pag-uusapan natin ngayon. Pwede niyo po siyang tawaging Nate, Nathan, Nathaniel, Bartimyong. No, yan po yung titingnan natin. Ano po ang gagawin nyo sa ganitong sitwasyon? Meron kayong sariling paniniwala. And then one day, may nag-present sa inyo ng evidence na kontra dun sa pinaniniwalaan nyo. Ano po ang gagawin nyo? May dalawang extreme po na madalas ay nagagawa ng marami pagdating sa sitwasyong ganito. Yung isa, tatanggapin nila without question, without testing, kung totoo ba yung evidence na yun o hindi. So in short, magbabago sila ng paniniwala. Para sa marami, mahirap po itong gawin, lalo na yung mga nakalakihan, yung kanilang pinaniniwalaan. Pero yun nga, since may evidence na naipakita, anong gagawin mo dun sa evidence? Tatanggapin mo ba siya o hindi? So para dun sa iba, tatanggapin na lang nila ito agad. Sa kabilang extreme naman, merong mga tao na kahit malinaw na yung evidence, i-dismiss nila yung evidence na yun. Hindi nila ito tatanggapin. At magbubulag-bulagan sila dun sa kanilang paniniwala pa rin. Iisipin pa rin nila na baka nagsisinungaling lang yung evidence na yon, baka fabricated yung evidence na yon, at ang totoo pa rin ay yung kanilang pinaniniwalaan. Dito po pumapasok ang skepticism. Ang skepticism ang nagbibigay ng balanse dito sa mga bagay na ito. Kasi ang isang skeptic po, usually kasi iniisip ng iba, masama agad or negative agad ang pagiging skeptic. Ang isang skeptic ay hindi madaling mapaniwala, hindi mabilis makonvince. Kasi ang isang skeptic po ay after sa truth. Kahit pakitaan mo yan ng evidence, itetest niya pa rin yung evidence mo kung yung evidence mo ay magli-lead ba sa truth. Kung sinusuportahan ba niya nga yung katotohanan na sinasabi mo. Very important po ang skepticism para lahat tayo ay dumating dun sa truth, para dun tayo umarive. Tingnan niyo po itong illustration na to. Halimbawa po si Kerwin, meron siyang pinagmamayabang na dragon. Tapos nakwento niya kay Kevin, meron akong dragon. Gusto mo makita? Sabi ni Kerwin kay Kevin. Of course, very excited naman si Kevin. Never pa siyang nakakita ng dragon. So, tara, sama ka sa amin. Sinama ni Kerwin ngayon si Kevin sa kanilang bahay. Malapit lang naman, walking distance lang. Pagdating sa bahay, may kwarto ba? Punta sa kwarto ni Kerwin. Tapos sabi niya, nandito sa kwarto yung dragon. Pagbukas niya ng pintuan, walang nakikita si Kevin na dragon. Nasaan yung dragon? Sabi ni Kevin. Ang sabi ni Kerwin, itong dragon ko, invisible. Ganon. Pero gusto ko kasing makita yung dragon mo eh. Ganito na lang ha. Kukuha ako ng mga buhangin doon sa chapel. Tapos ilagay natin doon sa semento ng bahay nyo. Kasi gusto ko kung makita kahit yung footprints man lang nung dragon. Tapos sabi ni Kerwin, nako hindi yan gagana. Kasi yung dragon ko lumulutang. Hindi siya naglalakad. Ganon. Birthday ni mama kahapon, merong nagregalo sa kanya ng thermal scanner. Baka ma-scan natin. Kasi pag may na-detect na hit yun, lilitaw naman yun sa monitor eh. Sabi ni sabi ni Kerwin, hindi rin yan gagana eh. Kasi cold-blooded yung dragon ko eh. O sige, ganito na lang. Sa mga napapanood ko kasi, nagbubunga ng apoy yung dragon eh. May papel akong dala dito, pabugahan mo dun sa dragon mo. Tapos sabi niya, yung dragon ko hindi bumubuga ng apoy, pihikan. So, may dragon ka ba talaga? Sabi ni Kevin. O wala. 'Di ba? Anong pagkakaiba ngayon ng
dragon na sinasabi ni Kerwin dun sa walang dragon. Kasi hindi natin matest kung meron ba talagang dragon o wala. Si Kerwin lang ang nagke-claim na meron siyang dragon. At walang magamit si Kevin para i-test yung proof yung fact na yun na sinasabi daw ni Kerwin. Dito po pumapasok ang skepticism. Ang skepticism kasi, ang tamang paggamit ng skepticism ay inaalis ka nito from falsehood to truth. Inaalis ka niya mula sa kasinungalingan papunta sa reality. Yan po ang skepticism. Naghahanap siya ng truth. Naghahanap siya ng katotohanan. At kung magpe-present ka man sa kanya ng evidence, whether yung evidence mo ay totoo o hindi, itetest niya yan. Kasi ang gusto niyang malaman ay ang truth. Yun ang hinahanap niya. At yung apostol na aaralin po natin ngayon ay nagsimula sa skepticism. At matapos niyang matest yung belief na ipresent sa kanya, nag-end up siya sa pagsampalataya sa Panginoong Hesus. Yan po si Nathaniel. At itinuturo po ng kanyang karanasan sa atin na ang sino mang naghahanap ng katotohanan, ang sino mang tunay na naghahanap ng katotohanan ay matatagpuan nito. Meron po kasing mga tao, sinasabi lang nila naghahanap sila ng katotohanan, pero ang totoo, ang hinahanap lang nila ay yung gusto nilang mapakinggan. Ang totoo, ang hinahanap lang nila ay yung magbabayas sa kanilang belief. At ayaw nilang marinig o makita o mapakinggan yung mga hindi tutugma sa kanilang pananampalataya. Hindi talaga sila naghahanap ng katotohanan. Naghahanap lang sila ng kakampi. Pero yun po ang ipapakita sa atin ni Nathaniel, na ang totoong naghahanap ng katotohanan ay matatagpuan ito. Ngayon, kilalanin po muna natin si Nathaniel, yung ilang mga basic na mga information tungkol sa kanya. Si Nathaniel po, makikita nyo lang yung pangalan niya na nabanggit na Nathaniel at yung kwento ng kanyang karanasan sa John, sa Gospel of John. Pero sa Gospels of Matthew, Mark, and Luke, siya po ay tinatawag na Bartholomew. Sa Synoptic Gospels, Bartholomew po ang tawag sa kanya. Or sa Tagalog, hindi po Bartimyong, Bartolome. Okay? Tapos sa John, dun siya tinawag na Nathaniel. Ang pagkakaspell po talaga sa mga matatandang translation ay N-A-E-L. Pero may mga ibang modern translation na tumatanggap ng N-I-E-L. Ngayon, maganda po yung pangalan ni Nathaniel. Yung ibig niyang sabihin ay God has given. Nagbigay ang Diyos. At akmang-akma po siya dun sa katatayuan ni Nathaniel. Kasi at the very start, skeptic po siya. Sa simula, skeptic siya. At ang pangalan niya ay nangangahulugang God has given. Sa sino mang naghahanap ng ebidensya, God has given. Sa sino mang naghahanap ng katotohanan, God has given. Sa sino mang naghahanap ng direksyon, God has given. Yan po ang kahulugan ng pangalan ni Nathaniel. Si Nathaniel po ay nakatira din sa Cana. Ito po ang lugar kung saan ginawa ng Panginoong Hesus ang pinakauna niyang himala. Ano po yung ginawa niya? Ginawa niyang alak ang bato, ang tubig. Okay. Ginawa niyang alak yung tubig. Diyan po sa Cana. No? So yan po, na-witness ni Nathaniel yung napakagandang pangyayari na yan. Ngayon, yun po yung isang makikita natin dito sa karanasan ni Nathaniel, na ang isang skeptic ay pwedeng maging believer o tagasunod ng Panginoong Hesus. Tingnan po natin yung pinakauna. Yung pinakauna po, ang isang skeptic, ang totoong skeptic, ay naghahanap ng katotohanan. Nabanggit ko na po ito kanina sa introduction. Ngayon, bibigyan po natin siya ng diin. Ang totoong skeptic ay naghahanap ng katotohanan. Si Nathan po ay skeptical. Doon sa John chapter 1 verse 45, ito po ang sinabi. Hinanap ni Felipe si Nathaniel at sinabi sa kanya, ito po ay matapos na tawagin si Felipe ng Panginoong Hesus. Hinanap ni Felipe si Nathaniel at sinabi sa kanya, natagpuan na namin ang taong tinutukoy ni Moises sa kautusan at maging sa mga isinulat ng mga propeta. Siya si Jesus na taga Nazaret na anak ni Jose.
Verse 46, tinanong siya ni Nathaniel, may mabuti bang manggagaling sa Nazareth? Sumagot si Felipe, halika at tingnan mo. Sa simula pa lang, skeptic na si Nathaniel. Sabi niya kasi, Jesus of Nazareth. Galing siya sa Nazareth. May mabuti bang manggagaling sa Nazareth? Ito pong skepticism na ito ni Nathaniel ay may basihan. Hindi po bias yung pagiging skeptic niya. Meron siyang information na pinanghahawakan. At ano yung information na yon? Alam po ni Nathaniel na ang Kristo ay manggagaling sa Bethlehem. Doon isisilang ang Kristo. At alam po yan ng marami. Alam po yan ng ibang kababayan nila Nathaniel. Doon po sa John chapter 7, verse 41 to 42, ito po ang kaisipan ng ibang tao. Sabi po, sinabi naman ng iba, siya na nga ang Kristo. Pero may nagsabi rin, hindi siya ang Kristo dahil hindi maaaring manggaling ang Kristo sa Galilea. Verse 42, hindi ba't sinasabi sa kasulatan na ang Kristo ay manggagaling sa angkan ni Haring David at ipapanganak sa Bethlehem na bayan ni David? Alam po ito ni Nathaniel. Alam niya na manggagaling ang Kristo, na ipapanganak ang Kristo sa Bethlehem. Pero hindi niya naman alam yung storya na doon talaga ipinanganak ang Panginoong Jesus at dahil sa tangkang papatayin siya, tumakas sila Jose, Mary at kasama ang Panginoong Jesus sa Egypt. At pagbalik nila dahil may tangka pa rin, dahil natatakot pa rin si Joseph pala, hindi dahil sa tangka, dahil natatakot si Joseph para sa kaligtasan nila, nagpasya siyang tumira sila sa Nazareth. Hindi po yan alam ni Nathaniel. So lumaki ngayon ang Panginoong Jesus na nakilala siya as Jesus of Nazareth, not Jesus of Bethlehem. So meron po siyang pinanghahawakang katotohanan. At totoo naman yun na ang Kristo ay ipapanganak sa Bethlehem. So valid po ang skepticism niya. Hindi niya ma-reconcile itong dalawang bagay na ito, na ang Kristo ay ipapanganak sa Bethlehem, pero itong sinasabi ni Felipe na Mesyas ay taga Nazareth. Alam po niya yung bagay na yan. Ang skepticism po na yan ni Nathan, ang tamang form ng skepticism. Meron kasi siyang pinanghahawakan na fact na alam niyang totoo. At hindi niya ito ngayon mai-reconcile. Kaya nga po ang Panginoong Jesus dinescribe itong si Nathaniel na walang pandaraya. Sabi po dun sa verse 47 na magkita na sila ng Panginoong Jesus, narito ang isang tunay na Israelita na hindi nandaraya. Kahit yung skepticism na yon ni Nathaniel ay honest. Honest yung skepticism niya. Meron siyang pinanghahawakang information. Hindi niya ma-reconcile. So skeptic siya. Ang problema po dun sa ibang skeptics ngayon sa panahon natin, hindi sila honest sa paghahanap nila ng katotohanan. Ayaw po nilang magtanong dun sa mga mas nakakaalam sa teachings ng Christianity. Sino po ang mas gusto nilang kausap? Yung walang kamuwang-muwang sa Christianity. O kaya yung bagong believer. Yan yung gustong kausap ng mga skeptics eh. Kasi nananalo sila kuno sa debate. Lumilitaw sa pakikipag-usap nila dito sa mga batang mga believers, sa mga hindi na-train sa scriptures na believers, lumilitaw sa pakikipag-usap nila na hindi totoo ang scriptures, hindi totoo ang Diyos, hindi totoo yung resurrection. Mas nagiging confident sila ngayon dun sa pag-distrust nila sa truth na kine-claim ng Christianity. Pero sino ba yung mga kinakausap nila? Hindi sila nakikipag-usap dun sa mga talagang nakakalam o nag-aral talaga dito sa mga katotohanan na ito. Pero ibahin niyo po si Lee Strobel. Si Lee Strobel ay isang skeptic at atheist. Journalist din siya sa isang kilalang newspaper. At gusto niyang patunayan na mali yung belief ng asawa niya na Kristiyano. Ano po ang ginawa niya? Pinuntahan niya yung mga experts ng Christianity. Yung mga experts sa history, experts sa archaeology, experts pagdating sa Bible teaching. Yan ang kinausap niya at dinebate niya. Ni-raise niya yung mga questions niya sa kanila na mahirap sagutin. In the end, ano po ang nangyari kay Lee Strobel? Naging mananampalataya siya. Pero yung ibang mga peking skeptics, iba yung mga nilalapitan nila. Ayaw kasi nilang harapin yung katotohanan na mapapakinggan nilang mali talaga
yung kanilang pinaniniwalaan. A few weeks ago or months ago, nakwento ko na po yata ito sa inyo na meron ako nakausap na nasa part ng LGBTQ. Online, naka-discussion ko siya. Prior to the discussion and habang nagdi-discussion kami, nakikita ko nagko-comment siya doon sa mga ibang mga naniniwala sa Diyos. Tinatawanan niyo yung comments nila o kaya ano ba, parang hinihiya niya yung mga comments nila. Pero nung kami ay nagka-discussion, hindi niya sinasagot yun ng ilang mga tanong ko o mga challenges ko. Hindi lang po doon sa side ng Christianity, kundi pati doon sa belief niya. Umiiwas siya doon sa mga challenges. Ang Christianity po ay religion na nakahandang tanggapin ang mga hamon o tanong sa kanya. Dahil yan din ang imbitasyon ng tagapagligtas ng Christianity. Come and see. Ang sabi ng Diyos sa lumang tipan, come, let us reason together. Hindi siya tumatakbo sa mga tanong sa kanya, hindi siya tumatakbo sa mga challenges laban sa kanya. May mga tao lang talagang ayaw makinig o ayaw pansinin itong mga katotohanan na to. Pwede pong itest ang Christianity sa history. Pwedeng itest ang Christianity sa science. Pwedeng itest ang Christianity sa geography or archaeology. Even sa law, pwedeng itest ang Christianity. Bigyan ko po kayo ng dalawang halimbawa ng mga ekspertong sinubukang pabagsakin ang Christianity dahil dun sa kanilang naisipang task na gawin. Pero in the end, naging mga mananampalataya sila. Si Sir William Ramsay, alam ko nabanggit ko na rin po siya dito sa pulpit na ito. Si Sir William Ramsay ay decorated as knight sa dinecorate siya, nilagyan siya ng medal ni Queen Elizabeth as knight. At kilalang kilala po siya sa pagtuturo niya sa archaeology, kilala siya pagdating sa field niya. Walang pumapantay sa kanya sa generation niya. At sa tingin niya, ang scriptures ay mali. Ginagamit lang ito o pinagkakakitaan lang ito ng mga mapanamantalang nagpapanggap na relihiyosong tao. So sabi niya, napakadali namang patunayang mali niyan. Magsisimula ako sa Book of Acts kasi ang daming name drop ni Luke. Ang dami niyang binanggit ng mga pangalan, ang dami niyang binanggit ng mga lugar. Eh yan yung korte ko. Eh de madali ko nang mapapatunayang mali ang Bible. So nagsimula po si William Ramsay sa kanyang journey para patunayang mali-mali yung information na sinulat doon ni Luke. At the end of his task, siya po ay naging mananampalataya. At hindi lang po siya basta naging mananampalataya, sinabi niya pa na ang pagiging historian ni Luke ay walang kapantay. Kinilala niyang magaling na historian, si Luke. Atheist, skeptic po itong taong ito. Sino pa? Si Sir Simon Greenleaf. Si Sir Simon Greenleaf ay isang kilalang law professor sa Harvard University. Kilala niyo naman po siguro ang Harvard University. At kilalang kilala na genius si Professor Simon Greenleaf pagdating sa law. At ang kanyang korte ay evidence law. Yan ang korte niya ha, evidence law. Ngayon, sinubukan niya, naniniwala si Simon Greenleaf before. Naniniwala siya na ang resurrection ay isang hoax. Kalokohan. Hindi totoong nangyari. Yan ang belief ni Simon Greenleaf. Eh, korte niya ang evidence law. Kaya niyang palutangin na ang resurrection ay hindi o walang sumusuportang evidence na nangyari nga ito. And at the end of his task, si Simon Greenleaf ay nag-declare na ang resurrection ay may evidence na nangyari. At hindi lang po siya nag-end sa conclusion na yon. Naging believer din si Simon Greenleaf. Mga talagang naghahanap ito. And at first, they are hostile against Christianity. Hindi po sila friendly with Christianity. Gusto nilang patunayang mali ang Christianity. Pero in the end, gamit yung kanilang mga korte, sarili nilang korte, nakita nila na mali yung kanilang pinaninindigan. Masakit po yun para sa kanila, lalo na kilala sila as experts sa field na yon at hindi nila tinatanggap ang claims ng Christianity. Pero ano ang gagawin nila? I-dismiss ba nila yung evidence o tatanggapin nila yung evidence na yon kahit na tinest na nila yung mga evidences?
So in the end, ang ginawa ng mga matatalinong tao na to, tinanggap nila yung evidence kahit na ito ay kontrang-kontra doon sa initial belief nila. Yan po ang kagandahan ng Kristyanismo. Hindi siya natatakot sa mga gustong humamon sa kanya. Si Nathaniel po ay pumunta, si Philip ay pumunta kay Nathaniel. Dala-dala ang kwento tungkol sa Panginoong Jesus. At nang mag-express ng disbelief si Nathan, hindi nakipagdebate sa kanya si Philip. Ano ang ginawa po ni Philip? Ba't di mo kasi siya subukan? Come and see. Hindi na po nakipagdebate si Felipe kay Nathaniel. Ang hamon niya kay Nathan, ikaw mismo ang sumubok. Come and see. Yan din po ang sinabi ni Jesus, di ba? Nung pinag-aralan po natin si Andrew, ang sinabi din ng Panginoong Jesus kay Andrew and John, come and see. Ito din ang invitation ni Philip kay Nathaniel, come and see. Ang totoong naghahanap ng katotohanan ay matatagpuan talaga ito kung yun talaga ang hinahanap mo. Ask and you shall find. Ikalawa, ang totoong skeptic po, pagdating sa pinag-uusapan natin, pagdating sa buhay, ang totoong skeptic ay mahahanap ang katotohanan kay Jesus. Ang totoong skeptic ay mahahanap ang katotohanan kay Jesus. Napakaganda po ng talatang ito na sinabi ng Panginoong Jesus mismo. Sabi po niya sa John 8 verse 31 to 32, sinabi ni Jesus sa mga taong sumampalataya sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoo ngang mga tagasunod ko kayo. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ano po yung magpapalayang katotohanan na sinasabi niya? Sa verse 36, tingnan po natin kung sino yung magpapalaya. Kaya kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, talagang magiging malaya kayo. Yung katotohanang magpapalaya sa verse 32 ay ang anak na magpapalaya dun sa verse 36. Dahil si Kristo ang katotohanan. Yan po ang sinabi niya sa John 14:6. Jesus said, I am the truth. Siya ang katotohanan. Pero ito pong mga kausap ng Panginoong Jesus ng mga relihiyoso. Ito po ang nakakalungkot. Bagamat tinitingnan nila ang scriptures, hindi nila nakikita ang Panginoong Jesus. John chapter 5 verse 39, ang sabi ni Kristo sa kanila, sinasaliksik niyo ang kasulatan sa pag-aakala na sa pamamagitan nito ay magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ang kasulatan mismo ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Pero ayaw niyong lumapit sa akin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung mga kumukontra sa Panginoong Jesus, itong Bible din, yung scriptures din mismo ang kanilang binabasa. Pero hindi nila makita ang Panginoong Jesus. Bakit? Kasi hindi po nila siya hinahanap. Hindi talaga sila naghahanap ng katotohanan. Ang hinahanap nila ay yung kakampi sa kanila. At iniisip nila dahil relihiyoso sila, dahil ina-uphold nila ang kautusan, pag dumating ang Mesyas, tayo ang kakampihan niyan panigurado. Kasi banal tayo eh. Kasi ina-uphold natin yung law. Kaya kapag dumating ang Mesyas, tayo ang kakampihan niyan. Eh ang Panginoong Jesus, hindi sila kinampihan. So hindi nila tatanggapin ang Panginoong Jesus kasi sa belief nila, kakampihan sila ng Mesyas. Eh sila yung prime na kalaban ng Panginoong Jesus. Ine-expose sila ng Panginoong Jesus. Kaya hindi nila matanggap na si Kristo ang Mesyas. Naghahanap sila ng Mesyas sa scriptures, nakakampi sa kanila. Naghahanap ang tao, yan din po ang hinahanap, nakakalungkot, yan ang hinahanap din ng tao. Naghahanap ang tao ng Savior na gusto niya. Hindi ng Savior na binigay ng scriptures. Hindi po ibinibigay ng gospel, nakita ko ito sa sinasabi ng isang preacher, hindi binibigay ng gospel yung isang bagay na gustong-gusto ng sinner. Anong bagay po ba ang gustong-gusto ng sinner? Blessing, good health, prosperity, pera, kasikatan. Hindi po yan ibinibigay ng gospel.
Ang ibinibigay ng gospel ay kaligtasan, righteousness, forgiveness. Well, kung ikaw ay sinner pero hindi mo tanggap na ikaw ay papuntang impyerno, isipin mo hindi mo kailangan ng forgiveness, hindi mo kailangan ng righteousness na pinoprovide ng Panginoong Jesus. Pero yun po ang binibigay ng gospel, ang kaligtasan. Yan ang pinoprovide ng gospel. Pero ayaw yang tanggapin ng marami. Kasi iniisip ng iba, kaya nilang makarating sa langit sa pamamagitan ng sarili nilang kalakasan o sarili nilang magagawa. Gusto nila makapunta sila sa langit na may naiambag sila sa kaligtasan nila. Hindi po yan ang gospel. Ang gospel ay kapangyarihan ng Diyos. Walang kahating kapangyarihan ng tao ang gospel. The gospel is the power of God na nagliligtas sa sino mang sumasampalataya. Yan po ang sinabi ni Pablo sa Romans chapter 1. Wala po tayong bahagi dun sa gospel na yun. Sadly, yan nga po yung mga kalaban ng Panginoong Jesus. Nakatutok na sila sa scriptures, memorize pa nila ang scriptures, and yet hindi nila nakita ang Panginoong Jesus sa kanilang pagsasaliksik. Pero ito pong si Nathaniel ay ibang-iba yung skepticism niya pagdating sa kumpara doon sa mga religious leaders na yon. Ang skepticism niya ay walang bahid ng hypocrisy. Ang skepticism niya ay walang bahid ng pandaraya o kasinungalingan. Hindi siya skeptic dahil lumulusot lang siya dahil convenient na siya doon sa belief niya. Siya ay skeptic na naghanap talaga ng katotohanan. Yan po yung contrast na makikita natin dito kay Nathaniel. Hindi po siya agad-agad nako-convince pero talagang nagsasaliksik siya ng katotohanan. Basahin po natin yung unang tagpo nila ng Panginoon. Kanina nakita na po natin from verse 47 to 49. Ito yung first encounter na po nila. Nang makita ni Jesus na papalapit sa kanya si Nathaniel, sinabi niya, "Narito ang isang tunay na Israelita na hindi nandaraya." Tinanong siya ni Nathaniel, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa man tawagin ni Felipe, nakita na kita habang nasa ilalim ka ng punong igos." Sinabi ni Nathaniel, "Guro, kayo nga ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." O, sa konting exchanges nilang yon, nag-conclude ngayon si Nathaniel na siya nga ang anak ng Diyos. Siya nga yung hari. Siya nga yung sinasabi nila Moises. Pero isipin po natin, paano siya nag-conclude na ganun? Hindi niya naman nakitang lumutang ang Panginoong Jesus. Hindi niya naman nakitang nagpatay sindi ang Panginoong Jesus na wala, naging invisible, dumating ulit. Wala, hindi naman nagpakita ng ganong pambihirang miracle ang Panginoong Jesus. So ano po yung nangyari? Tingnan po natin kung paano ba nag-end si Nathaniel sa ganong belief. Ngayon, tuloy lang po muna natin saglit bago natin kumpletohin ang paliwanag na ito. So after mag-profess ng belief ni Nathaniel, ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, verse 50 to 51, sinabi sa kanya ni Jesus, sumampalataya ka ba sa akin dahil sinabi kong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa rito ang masasaksihan mo. Sinabi pa sa kanya ni Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, makikita ninyo na bubukas ang langit at makikita rin ninyo ang mga anghel ng Diyos na umakyat at bumababa sa akin na anak ng tao. So itong mga nabanggit ko pong verses, paano ito nag-connect para si Nathaniel ay maniwala na si Jesus nga yung Mesias na yon? Ngayon, pansinin niyo po itong mga binanggit ng Panginoong Jesus. Ha? Sabi niya po kay Nathaniel, siya ay isang tunay na Israelita na hindi nandaraya. Tapos nakita niya si Nathaniel sa ilalim ng igos, puno ng igos. Tapos binanggit niya rin po yung pagbaba at pag-akyat ng mga anghel sa kanya. Ano po yung story sa Old Testament na alam niyong nangyari ito? Yung bumababa at umakyat ang mga anghel. Kay Jacob, yes, yung stairway to heaven ni Jacob. Nung siya ay nanaginip, meron pong mga anghel doon na baba-akyat doon sa hagdan. Pansinin niyo po yung mga detalyeng yan. Last na detail. Pagdating po sa rabbinic terms, mga rabbis, mga nagtuturo ng scriptures,
Sa rabbinic terms, pag sinabi pong under the fig tree, ibig sabihin niya nag-aaral ka ng Torah. Rabbinic term po yan. Hindi naman po yan yung sinasabi kong nandito, pero posible po na yung sense ng rabbinic term na yan ay nandun din. Pwedeng iniugnay din ng Panginoon. Pero literally, alam din natin na nakita siya ng Panginoong Jesus dun sa ilalim ng puno ng igos. Pero kung gagamitin din natin o itutugma natin yung rabbinic term na yon, ibig sabihin, si Nathaniel nung time na yon na nasa ilalim siya ng puno ng igos ay nagbabasa ng Torah. So ngayon, pagtagpi-tagpiin na po natin itong mga bagay na ito. Ano ba ang nangyari? Bakit na-convince si Nathaniel na si Kristo nga ang anak ng Diyos, ang hari ng Israel? Isang araw, wala na po yun dito. Tinatagpi-tagpi lang natin yung mga detalye. Isang araw nagbabasa si Nathaniel dun sa ilalim ng puno ng igos. Nasa isang lugar siya na private para makapag-meditate siya ng mabuti. At sa pagme-meditate niya, alam niyo naman po sa meditation, hindi kayo verbally nagsasalita, di ba? Baka isipin po nila kayo'y nababaliw kung may makakakita sa inyo. Madalas ang pinapagana natin sa meditation ay ang pag-iisip. So habang binabasa niya ang Torah, particularly nandun po siya sa Book of Genesis. Particularly, binabasa niya po ang kwento tungkol kay Jacob. Si Jacob ay isa sa mga patriarchs ng Israel. Marami pong pinangako ang Diyos kay Jacob. May covenant ang Diyos kay Jacob. At pinalitan din ng Diyos ang pangalan ni Jacob. Ang kanyang pangalan ay Israel. Kaya nga po, doon binase yung pagiging mga Israelita nila. At sa pagtingin niya sa storya ng buhay ni Jacob, nakita niya yung katapatan ng Diyos sa buhay ni Jacob. And nakita din niya yung faith na meron si Jacob sa Diyos sa kabila ng kanyang pagkukulang. Meron siyang pananampalataya sa Diyos. And yet, ang pagkukulang ni Jacob ay siya ay madaya. Siya ay si Israel, pero siya ay madaya. At nakita po ni Nathan itong mga bagay na ito. Nabasa niya rin yung Stairway to Heaven na dream ni Jacob kung saan binigyan ng pangako ng Diyos si Jacob. Later on, makikita niya rin na si Jacob ay nakipag-wrestling sa Diyos para makuha niya ang blessing ng Diyos. Gusto niya rin itong blessing na ito ng Diyos. Kagaya ni Jacob, gusto niya na ang Diyos ay i-bless siya. Yun nga lang, sana ang pandaraya ni Jacob ay hindi makita sa kanya. Yan ang panalangin ni Nathan. Na gusto niyang maging tapat, gusto niyang maging honest sa Diyos, gusto niyang makuha ang blessing ng Diyos, pero ayaw niya yung pagiging mandaraya ni Jacob. At habang nagbubulay-bulay siya tungkol sa mga katotohanan na to, biglang may kumatok sa pintuan ng bahay niya. Sino yon? Si Philip. Natagpuan na namin ang Mesyas. Yung sinasabi ni Moises at saka ng mga propeta, nakita namin. Siya si Jesus na taga Nazaret. Taga Nazaret? Niloloko mo ba ako? Nagbabasa din ako ng Bible. Alam ko yung Mesyas manggagaling sa Bethlehem. May mabuti bang manggagaling sa Nazareth? Sabi ni Nathaniel, ni Philip sa kanya, ikaw, subukan mo siya. Come and see. Sama ka sa akin para ikaw mismo ang makasubok sa kanya. At pagdating ngayon ni Nathaniel, ito po ang kagandahan kay Nathaniel, yung skepticism niya, hindi siya yung may opportunity para i-test niya, pero hindi niya ginagrab. Di ba? Pero si Nathaniel, nung binigyan siya ng opportunity para i-test itong kumukontra sa belief niya, grinab niya yun. Pumunta siya. At pagdating niya doon, sabi nga ng Panginoong Hesus sa kanya, di ba, ang salubong. Nasa na yung salubong sa kanya? Narito ang isang tunay na Israelita na hindi nandaraya. Kaya nga, tingnan niyo po, ang tanong ni Nathaniel nang sabihin ito ng Panginoon, paano niyo ako nakilala? Kasi wala namang taong nandun sa kanyang, wala naman siyang ibang kasama doon. At nag-iisip lang naman siya, nagbe-meditate siya tungkol sa salita ng Diyos doon sa mga katotohanan na nakikita niya sa story ni Jacob. Bakit niya alam yung mga
iniisip ko, bakit alam niya yung desires ng puso ko? Tapos bigla pang sinabi ng Panginoon na nakita siya ng Panginoon dun sa ilalim ng puno ng igos. Alam niyang siya lang yung mag-isang nandun. Itong taong ito, hindi siya ordinaryong tao. Wala akong ibang kasamang nandun. At ang kausap ko doon ay ang Diyos. Nakikipagniig ako sa Diyos nung panahon na yon. Nagbubulay-bulay ako sa kanyang mga salita. At ang puso ko ang alam ng Diyos. Ang isip ko ang nababasa ng Diyos. Pero alam ng taong ito, yung lahat ng nangyari sa akin doon. Siya nga, siya nga. Kaya po ang sabi ni Nathaniel, Guro, kayo nga ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. At para i-reinforce pa itong bagay nito, 'di ba? Sabi ng Panginoon, kaya ka ba naniwala? Kasi sinabi kong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos. Hindi lang ako omnipresent, omniscient din ako. Kung ipinag-iisipan mo yung stairway to heaven ni Jacob, alam ko yung bagay na yun. Pero hindi po yun sinabi ng Panginoong Jesus, pero pinakita niyang alam niya yon sa pamamagitan ng pagsabi na sinasabi ko sa inyo ang totoo, makikita ninyo na bubukas ang langit at makikita rin ninyo ang mga anghel ng Diyos na umakyat at bumababa sa akin na anak ng tao. Kinuha niya yung pinagbubulay-bulayan ni Nathaniel at inapply niya yon sa sarili niya. At itong bagay na ito na sinasabi ng Panginoong Jesus na makikita daw nila Nathaniel ay totoong makikita nga nila. Bakit? Kasi makikita nila na si Kristo ay gagawa ng mga pambihirang bagay. At ang pinakauna na nga doon na masasaksihan niya ay nang gawing alak ng Panginoong Jesus, ang tubig. Pero hindi lang yan ang masasaksihan niya. Makikita niya rin na ang Panginoong Jesus ay kayang magpagaling ng may sakit, kayang magpalayas ng mga masasamang espiritu, kayang bumuhay ng patay, kayang kontrolin ang nature, kayang lumakad sa ibabaw ng tubig. At yes, mamamatay siya, pero muli siyang mabubuhay. At masasaksihan ni Nathaniel yung mga pambihirang bagay na yan. Come and see. Ang sabi po sa Isaiah 55 verse 6, Seek the Lord while He may be found. Inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Gaya po nung sinabi ko dito sa second point natin, ang totoong skeptic ay mahahanap ang katotohanan kay Jesus. Dahil si Jesus ang katotohanan. Siya ang truth. Napakaganda po ng sinabi ni Jeremiah sa Jeremiah 33:3. Isa po ito sa magandang pinanghahawakang talata ng marami tungkol sa pananalangin. Pero hindi lang po ito tungkol sa pananalangin. Tungkol din po ito sa mga bagay na ire-reveal sa atin ng Panginoon, ng Diyos tungkol sa Kanya. Ang sabi po sa Jeremiah 33:3, 33, hindi pala sa Jeremiah chapter 33 verse 3, ganito po ang sabi, tumawag ka sa akin at sasagutin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga kahanga-hanga at mahihiwagang bagay na hindi mo pa alam. Tumawag ka daw sa Panginoon at sasagutin ka at hindi yun natatapos doon. Hindi lang ito about answered prayers. Meron din siyang ipapahayag sa atin, may ipapakilala pa siya sa atin. Personally, na-experience ko po itong mga bagay na ito, yung mga bagay na dati naririnig mo lang, pero kapag pinag-isipan mo at hiningi mo sa Panginoon kung ano ang ibig sabihin ng mga nakasulat sa kanyang salita, sa tulong ng kanyang banal na Espiritu, nagiging malinaw po ito sa akin. At mas nakikilala ko ang Panginoong Jesus. Mas nakikilala ko siya lalo. Mas nabubuo ngayon ang pagkakakilala ko sa Kanya. Kaya nga po, itong pagkilala natin sa Panginoon, sa mga sumampalataya na po sa Panginoon na narito, ang pagkilala nyo sa Panginoon ay simula pa lang ng napakarami pang mga bagay na masasaksihan nyo na gagawin ng Diyos sa buhay nyo. Simula pa lang po yun. Nung time na maligtas tayo, simula pa lang yun ng napakagandang journey natin with the Lord. Bilang pagtatapos po,
bata pa lang po ako, inexpose na po ako sa scriptures, sa Sunday school, sa VBS, pinag-aaral ako sa isang Christian school, pero hindi naman po ako agad naging mananampalataya. Naging mananampalataya po ako nung ako ay nasa kolehiyo na. Pero kahit nung maging mananampalataya po ako, hindi ko po basta-basta niyakap ang paniniwala na tinuturo ng iglesyang ito. Sinubok ko po ito. Hindi po porke ang mga magulang ko ay galing dito sa paniniwalang ito, yun na rin ang paniniwalang niyakap ko. Hindi po. Sinubok ko po ang paniniwalang ito. Kaya nakahanda po akong sumagot din dun sa mga sumusubok sa pananampalatayang ito kasi minsan ko na rin pong sinubok ang pananampalataya na to. Sinuri ko po siya. Kagaya po ni Nathan, ni Nathaniel, maganda po kung kayo mismo ang may personal na karanasan ng pagkakakilala sa Panginoon. Hindi nyo po pwedeng angkinin yung karanasan ko. Hindi nyo po pwedeng angkinin yung pagkakakilala ko o relasyon ko sa Panginoong Hesus. Maganda po na kayo mismo ang makaranas sa Panginoon. Come and see. Ang karanasan po ni Nathaniel ang nagtuturo din sa atin na ang pagiging Kristiyano ay hindi nangangahulugang isasara mo ang utak mo. Christianity is a religion that teaches its believers to use the mind. Gamitin po natin ang utak natin kasi sabi nga ng Panginoong Hesus, di ba, isa po doon sa mga mahahalagang utos, love the Lord your God with all your heart, hindi lang po heart. Kasama po doon yung with all your mind. Kung hindi natin gagamitin ang ating isipan sa pananampalatayang ito, hindi natin nasusunod yung utos na yon na mahalin natin ang Diyos gamit ang buong isipan natin. Hindi po blind faith ang Christianity. Reasonable faith ito, gaya nga nung sabi yung pangalan ng isang apologetics na organization. It's reasonable faith. Hindi siya blind faith. Ang kailangan mo lang gawin, subukan mo siya. Come and see. Tandaan niyo po, hindi tayo nilikha ng Diyos ng mga robot. Gusto niya na sa paglapit natin sa Kanya, gamitin natin yung reasons natin, gamitin natin yung isipan natin, gamitin natin yung puso natin. Hindi po tayo robot na nagsasara ng isipan. So kung ikaw, sinasabi mong ikaw ay skeptic, talaga bang hinahanap mo ang katotohanan? O ang hinahanap mo lang ay yung kakampi sa paniniwala mo? Nakahanda ka bang makipag-usap doon sa mga nagtuturo ng katotohanan? Nakahanda ka bang tingnan kung ano yung sinasabi ng katotohanan? O iiwasan mo ang lahat ng mga bagay na ito? Kung iniiwasan mo to, hindi ka talaga skeptic. At kung natagpuan mo na si Kristo, may naranasan ka na rin bang greater things sa buhay mo, gaya ng ipinangako ng Panginoon kay Nathaniel, na hindi lang yon ang simula ng mga makikita niyang pambihirang bagay, marami pa siyang makikita. Sana tayo pong lahat dito ay may kanya-kanyang kwento ng mga pambihirang bagay na naranasan na natin dahil sa pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. Kaya po ang talagang naghahanap ng katotohanan ay talagang matatagpuan ito. Magandang umaga po sa inyong lahat.